Dumepensa ang Malacanang sa mga nagsasabing tila binaliwala na ang EDSA People Power Anniversary ngayong araw. Hindi kasi ito dineklarang holiday. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Kahit idineklarang special working day o may pasok ngayong araw, may mga pinili pa ring gunitain ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nagkaroon ng wreath-laying ceremony sa People Power Monument sa Quezon City sa pangunguna ng National Historical Commission at iba't ibang grupo. Ang People Power ang mapayapang revolusyon na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Libo-libong Pilipino ang nagkaisa noon, kaya wala nang nagawa si Ferdinand Marcos Sr. at kanyang pamilya kundi lisanin ang Pilipinas pa Hawaii, hudyat ng pagtatapos ng kanyang 2 dekadang rehimen at pagbabalik ng ating demokrasya. Naranasan ng 86 anyos na si Romeo ang malupit na panahon ng batas militar, kaya ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang hindi ideklarang holiday ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang anibersaryo ng EDSA. He may even again repeat what his father did, because his first step was to forget this. Dumepensa naman ang Malacanang sa mga kritiko. Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Isang araw bago ang EDSA anniversary, muli namang binuksan ang Aquino Center and Museum sa Hacienda Luisita sa Tarlac, 2 taon matapos itong isailalim sa renovation. Nakalagak sa museo ang mga memorabilia ni na dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., kanyang asawa na si dating Pangulong Cory Aquino na siyang nanguna sa 1986 People Power, at ng kanilang anak na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.